Poor kami, yan ang sinasabi ng isa sa bawat dalawang Pilipino na natanong sa isang survey kaugnay sa kanilang estado sa buhay. Habang ang Quadcom sa Kamara may bagong season, investigasyon sa mga iba-ibang hihimayin nila sa 20th Congress. Magandang gabi, ako si George Cahiles. At ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus at TSL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Dating propesor sa University of the Philippines, pinatutsadahan si Senate President Cheese Escudero kaugnay sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hanilet Avancenia hindi uuwi mula sa The Hague, Netherlands. Halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing sila ay mahirap ayon sa survey ng social weather stations. Health Department nakaalerto sa inaasahang pagtaas ng leptospirosis dahil sa mga nagdaang pagbaha. New season sa House Quad Committee bubuksan sa 20th Congress. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng cleanup drive sa Pasig City. Pinasaringan ng isang dating propesor ng University of the Philippines, si Senate President Cheese Escudero, kaugnay sa patuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din niya ang mga tila pagsisisi pa sa mga bumabalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, pinatutsadahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno sa kanyang talumpati sa ika-116 na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Cheese Escudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang Articles of Impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas, o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Binanatan din ni Diokno ang tila pagsisipa ni Escudero sa mga bumalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Kaya mensahe niya sa mga nagsipagtapos na scholar ng bayan, dapat isabuhay ang standard ng UP na gabay o tanglaw, hindi lang sa sariling buhay, kundi sa lahat ng aspekto. Ito ang karangalan, kahusayan at paglilingkod o honor, excellence, and service na kailangang magkaakibat palagi ang tatlo. The position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Si Diokno ay dating chairperson ng National Historical Commission of the Philippines. Wala pa namang reaksyon si Senate President Cheese Escudero kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante!
Hindi muna uuwi si Hanlet Avancenia mula sa the Netherlands. Ayon sa longtime partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 80 years old na kasi si FPRRD at kailangan ng gabay ng pamilya. Kumuha tayo ng update live mula sa The Hague. May Agenda Weekend Report si Abante anchor Rocky Ignacio. Go ahead, Rocky. Yes, maraming salamat. Magandang tanghali muna dito sa The Hague. Hindi pa rin makakadalaw si Hanlet Avancenia sa detention facility para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi isa makakadalaw, mananatili pa rin ito sa The Hague hanggat hindi dumarating o walang dumarating na pamilya Duterte na papalit sa kanya. Si Hanlet ang long-time partner ng dating Pangulo. Samantala, hindi na nagbigay ng ano pang detalye si Attorney Nicholas Kaufman sa naging pahayag ni Hanlet. Maritan nito. Sa Facebook post, kinumpirma ni Hanlet Avancenia na kanselado na ang kanyang mga dapat pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention facility. Ang pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD doon sa lalaki na nagsabi na sabi niya, you cannot do that. July 23 na dumating sa The Hague si Hanlet at nagkaroon pa ito ng pagkakataon na makita sa kulungan ng dating Pangulo. You know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel. Bagamat hindi na ito makakabisita kay Duterte, mananatili pa rin ito sa The Hague hanggang sa dumating ang iba pang miyembro ng pamilya na papalit sa kanya. Dagdag pa ni Hanlet, 80 years old na si Duterte na kailangan na rin ng gabay ng pamilya. Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket. Sa Facebook post, hindi kinumpirma ni Attorney Nicholas Kaufman ang pahayag ni Hanlet na hindi na siya pinayagang makapasok at makabisita sa detention facility. Ayon kay Kaufman, iginagalang niya ang privacy ng pamilya Duterte kaya hindi na ito nagbigay na anumang komento. Nagpaabot naman ng mensahe si dating Pangulong Duterte para kay Hanlet mula sa isa sa mga abogado na bumisita sa loob. Si Kitty kasi may tawag pa rin siya. Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PRD sends the following message to Hanlet. May undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you. Samantala, George, hinintay pa natin ang impormasyon kung may nakabalik na o nakarating ng pamilya Duterte para pumalit kay Ms. Hanlet at kung kailan posibleng tumating dito sa The Hague. Nag-uulat mula dito sa The Hague, Rocky Ignacio para sa Abante. Maraming salamat, Abante anchor Rocky Ignacio. Halos kalahati ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap base sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Noong Hulyo, 49% o mahigit 13 milyong Pilipino ang nagsabi na mahirap ang pamumuhay nila. Bumaba ito kumpara sa 50% na naitala noong Abril. Samantala, nasa 41% naman ang nagsabing hindi sila nakaranas ng hirap, habang 10% naman ang undecided. Isinagawa ang face-to-face interviews sa 1,200 respondents nationwide.
Tapos ng SONA at maraming binitawang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad na rin kumilos ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga panawagan ng Pangulo. Pero bago yan, lumabas sa isang survey na kalahati ng mga Pilipino nagsabing sila ay nananatiling mahirap. Kausapin natin si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Jose Castro, magandang gabi po. Si George Cahiles, kasama si Ann Asis Carilo sa Agenda Weekend. Yes, good evening, George. Good evening, Miss Ann. Well, unahin na po natin itong lumabas sa survey ng SWS. 49% o kalahati ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Well, unang-una, na bumaba siya slightly. Yes, pero syempre hindi naman matutuwa ang Pangulo niya na ganyan dahil ang gusto ng Pangulo talaga ay mas maiangat ang buhay ng mga Pilipino. At kaya nga niya pinagsusumikapan sa 3 taon na kanyang pagiging Pangulo. Inuna niya talaga yung mga farmers. Makikita natin, di ba? Inuna niya magpatayo ng irrigation, magbigay ng mga machinery. At ito ngayon ay napapakinabangan na dahil gumaganda ang ani ng ating mga magsasaka at naibibigay na ng Pangulo ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa at sa mga ilang markets na nag-cater dito through LGU. Pangalawa, may mga programa sa edukasyon, pati yung sa TESDA, upang ang gusto ng Pangulo sa bawat pamilya ay may nakapagtapos kahit kolehiyo at ng vocational course. At pinapalawig pa rin niya ang internet, pati ang pagbibigay ng trabaho. Kasama na rito yung mga tupad beneficiaries. So itong mga programa ito ay kaugnay ito para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga kabataan na ngayon pa lang ay nag-aaral. At the same time, yung mga Pilipino na nagnanais magkaroon ng trabaho. Kaya every month may job fair na ginaganap. Para maibsan. Kapag may trabaho ka kasi hindi ka masyado mahihirapan maghanap ng trabaho. Kaya yun yung pinapalawig ng Pangulo. Dapat ikaw ay matuto, magkaroon ka ng magandang skills para hindi ka mahirap magkaroon ng trabaho. At pag may trabaho ka, may income ka, hindi ka masyado mahihirapan sa buhay. So yun yung iniisa-isa talaga ng Pangulo ngayon. Pero alam mo, Yusek, noong SONA, noong huling 2 SONA ng Pangulo ay lengthily, diniscuss niya yung awareness niya tungkol sa walang silbi ang mga numero sa economic improvements kung hindi nararamdaman ng taong bayan. Ngayon po, he's midway to his term. Pero 49% pa rin yung mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap. So hindi po ba mabagal ang aksyon ng pamahalaan hinggil dito? Sa tingin natin kung nababagalan ng iba, tandaan natin ang Pangulo ang nagtatrabaho. Umaaksyon palagi. Nakita naman natin, every other day, kung saan siya pumupunta, talagang pinapasinayaan niya ang dapat ng mga programa. So doon pa lang siguro dapat magkaroon tayo pa rin ng hope at pag-iisip na ang kinabukasan ng nakakarami sa atin ay gaganda. Yusek, matanong ko lang yung issue naman ng impeachment para malinaw yung panig ng palasyo. Ang iba nagsasabi dapat ituloy ang impeachment at may mga tutol dahil lalabag sa desisyon ng Korte Suprema. Ano po ang stand ng palasyo dito? Muli, ang Pangulo kasi ay sinabi na natin impeachable officer siya. So kung ano man ang usapan patungkol sa impeachment trial ng Vice Presidente, hindi siya makikialam dito dahil hindi magandang tingnan. Unang-una dahil siya ay Pangulo at sasabihin kapag siya nakialam dito, siya namumulitika. Pangalawa, trabaho na po ito na Senado sa impeachment trial. So kung itutuloy nila ito, nasa kanila na po yan at nasa kanilang mandato po yan. At kung itutuloy nila yan at panagutin na lang dapat ang managot. That's right, Yusek. No? On August 6, nakaschedule yung voting ng Senate for on the matter of adherence to the SC ruling. And yung Kamara naman po, the House will be filing a motion for reconsideration. Ano po ang reaction ng Malacanang dito? Muli, sabi naman ng Pangulo dyan ay maaari silang gumawa at magbigay na or mag-file ng anumang pleading, including the motion for reconsideration. But still, kung ano man ang magiging decision ng Supreme Court dyan, igagalang po natin. Well, Yusek, tumaas po yung ratings ng Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez. Ano po yung nakikita niyong dahilan sa pagtaas ng ratings na ito? Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho.
Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Nakikita rin nila, sabi ko, I feel na di-differentiate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Well, speaking of, klaruhin po natin yan. Sino po ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trips? Kayo, alam niyo na yan kung sino. Well, anyway, let's talk about the flood control projects po. Na-identify na ho ba yung mga lugar kung saan ay masasabi nating talagang kontrobersyal at kailangan ng atensyon? Pinapakompleto pa po ng Pangulo ang mga listahan patungkol po dyan at lahat pong iyan ay kung makikita po na may anomalya, hindi po mag-atubili ang Pangulo na panagutin sila. Pero Sa saan ngayon po po, kinukompleto pa lang po. pero Yusek, ang hanggang listahan. saan po aabot itong investigasyon na ito? Hanggang anong level? Ano pong ibig niyo sabihin, anong level? I mean, in terms of individuals, persons na involved dito sa mga problema sa flood control projects, aabot po ba yan sa secretary level? Depende po. Kung may makikita po, kahit kaadyado po yan, dapat mapanagot. Yusek, sino po ang mangunguna sa investigasyon on the DPWH flood control projects? Ang Makabayan Block po kasi nagsabi na conflict of interest kung ang DPWH ang magiging in charge nitong investigasyon na ito. So will there be a separate body to handle this investigation? Opo, ang DPWH lamang po ang may bibigyan ng listahan pero hindi po sila yung mangunguna sa pag-iimbestiga. Well, sa issue naman po ng mga missing sabongero, kontento naman po ba ang Pangulo sa ginagawang search and retrieval? Kasi may mga impormasyon na sa ginagawang investigasyon, kung may natatanggap na kayo dahil nagsampa na ng reklamo sa DOJ, ang mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero at sina Atong Anga, yung lumalabas na suspect. Your reaction, please. Yes po, kontento naman po ang nakikita pong pagtatrabaho ng DOJ, ng PNP, ng CIDG. So, ang nais lang naman po ng Pangulo ay maibigay ang hustisya sa mga nabiktima po ng mga na pamilya na nabiktima ng mga missing sabongeros. And briefly po, aalis na po ang Pangulo. Si Pangulong Ferdinand Marcos papuntang India sa Lunes. Sino po ba ang iiwanan niyang caretaker sa bansa? Ay, malamang po sa Lunes na po ito masasabi ng ating Pangulo. And speaking of pag-alis po, si Vice President Sara Duterte po ay nakaschedule ding magpunta sa Kuwait sa August 8. What can you say about that, ma'am? Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng world tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung pupuntahan niya. Wala pa po nasabi sa akin kung personal trip ito ulit. Pero ang nakapagtataka lang po, Yusek, no, as my final question to you, lagi po nilang sinasabi na inaaprobahan naman ng Office of the President ang kanyang pag-alis. So bakit po pinapayagan ng Pangulo ang pag-alis niya kung sinasabi niyo po na dapat ay nagtatrabaho siya? Kung kayo po ang tatanungin ko at sasabihin nyo na hindi dapat payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng mga supporter ng Vice Presidente? Sasabihin naman na ang freedom of movement niya ay hinahadlangan. Kung ganyan po ang gusto niya mangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya, yan po naman ay cargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Alright, maraming salamat at happy weekend po. PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Maraming salamat, George and Miss Anne. Nananatiling kumpiyansa ang Department of Agriculture na hindi gaanong makakaapekto sa produksyon ng palay ang naging epekto ng sunod na bagyo sa bansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Tinatayang nasa 3 billion pesos ang naging pinsala ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa na pinalakas pa ng habagat. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, kabilang dyan ang mga lugar sa Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Taya ng DA, nasa 60,000 metric tons ng palay ang nasira ng bagyo. Pero tiwala ang ahensyang hindi ganong kalaki ang magiging epekto nito sa ngayon sa supply ng palay sa bansa. Ang maganda naman, nasa early vegetative stage at saka partially damaged itong mga naapektuhan, so it can easily be recovered. Nagkaroon na ng mga
preposition at ngayon nagdi-distribute na tayo ng mga binhi para makapagtanim uli yung mga farmers. Dagdag pa ni De Mesa, nasa 500 to 600,000 metric tons ng bigas ang inaasahang masisira sa produksyon ngayong taon dahil sa bagyo. Mas mababa kumpara sa 1 million metric tons na losses sa palay sector noong 2024. Factor din kasi na ENSO neutral o walang nakikitang El Nino o La Nina ang pag-asa sa nalalabing bahagi ng taon. Sa ngayon kasi, 11 million ng lampas 20 million metric tons ng bigas ang napoproduce ng bansa at tiwala ang DA na makakamit ito sa pagtatapos ng taon. Halos kalahating milyong sako ng bigas naman ang pinaghahandaan ng NFA na ipamahagi sa mga posibleng masalanta ng kalamidad ngayong taon. At 45,000 dito inilabas na sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Kumpiyansa naman si De Mesa na kaya raw i-sustain ng gobyerno ang murang bigas program nito kahit matapos na ang termino ni PBBM. Katunayan, nakipag-usap na raw ang DA sa Department of Education para bentahan ang public school teachers ng murang bigas simula sa susunod na buwan. Samantala, posible umanong matuloy ang planong maximum SRP sa local pork and chicken sa Setyembre, lalo't pilay pa rin ang sektor ng pagbababoy dahil sa mga epekto ng ASF. Ani De Mesa, inaabangan pa rin daw ng DA ang magiging tugon ng Food and Drug Administration sa Certificate of Product Registration ng ASF vaccine. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Naka-alerto ang Department of Health sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga nagdaang bagyo at pagbaha. Mula noong Enero hanggang ika-19 ng Hulyo, nakapagtala na ng mahigit 3,000 kaso ng leptospirosis ang ahensya. Mahigit 1,100 dito ang naitala simula Hunyo nang ideklara ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. Ang leptospirosis ay nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng ihi o dumi ng daga. Karaniwang sintomas ng leptospirosis ang lagnat, sakit ng ulo, trangkaso at pamumula ng mata. Posibleng tumagal ang mga sintomas ng hanggang 4 na linggo matapos ma-expose sa sakit. Kung hindi ito maaagapan, maaari itong magdulot ng pagkamatay. Asahan na bubusisiing mabuti ng Kamara ang mga flood control project ng gobyerno matapos iutos ni PBBM na suriin ang mga ito. Sa panayam ng programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na kabilang sa mga sisilipin ng kanilang komite ang mga malalaking contractor ng gobyerno. Sisilipin din ang naging proseso ng proyekto mula bidding hanggang completion at posibleng ma-blacklist anya sa mga government project ang mapapatunayang naging pabaya sa mga proyekto na dapat isinaayos. Bukas rin si Ridon at ang kanyang komite na imbitahan si Baguio City Mayor Benji Magalong matapos nitong sabihin na may natatanggap na kickback ang ilang mambabatas sa nasabing mga proyekto. I think we have to be able to recommend the blacklisting of contractors pagka ganyan ho talaga yung actual performance po. Pero but very important din po talaga na hindi na kasi contractors po ito. If it's if what the president is if what the president wants talaga is to make accountable each and every person involved dun sa tinatawag niya na kickbacks and SOPs, kailangan po talaga natin makita at mapangalanan kung sino ba itong mga to. Talagang very much welcome po si Mayor Magalong kasi nga ang panawagan ho talaga natin sa kanya, dapat magpangalan po siya. Nung pong mga kongresista at ako sino man hong legislator na sinasabi niya pong nakakakuha ng 30%, 40% kickback mula po sa mga infrastructure projects. Hinay-hinay lang, yan ang reaksyon ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora sa panukalang total ban sa parking ng mga sasakyan sa lahat ng kalsada. Paliwanag ng opisyal, dapat masusing pag-aralan ang naturang panukala. Dagdag pa niya, saan ipaparada ang mga sasakyan sakaling ipatupad ang naturang polisiya. Una nang iminungkahi ng DILG at MMDA na ipatupad ang pagbabawal ng pagparada sa mga kalye sa mga piling oras upang maibsan ang traffic sa Metro Manila. In terms of coming up with solutions, sapagkat kung kayo nga tanongin ko, kung total ban talaga sa lahat ng kalye, kung total ban ng parking, saan po kaya makakapag-park ang ating mga mamamayan? Sa ngayon kasi talagang kulang po ating mga pasilidad. Susunod,
Alamin natin ang iba't ibang uri ng hepatitis at paano ito nakukuha at maiiwasan. At cleanup drive sa Pasig City, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang Agenda Weekend. Iginit ng Integrated Bar of the Philippines na dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema nang ideklara nitong unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng IBP, nakakasira kasi sa pundasyon ng legal order ang pambabatikos ng ilan sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ipinunto rin ng IBP na hindi dapat mabahiran ang integridad ng kataas-taasang hukuman at meron din namang legal remedies na nakasaad sa konstitusyon. Mababatid na nanindigan ng Kamara na handa itong iapela ang desisyon ng SC hinggil sa impeachment case ng Vice Presidente. New season. Asahan na muling tatalakayin ng House Quad Committee ang mga tinatawag na unfinished business na natalakay nito noong 19th Congress. Patuloy naman ang pagpalag ng mga kongresista sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. The Quadcom serye has been renewed for another season, this time sa 20th Congress. Dahil ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, magpupulong ang mga staff ng Committees on Public Order, Dangerous Drugs at Human Rights katuwang ang kanyang komite para sa isasagawang investigasyon ng Quadcom. I think within the next 2 weeks, kasi kaka-elect lang ho ng chairs nung Tuesday at saka Wednesday. Hopefully makapag-elect po ng additional members for the committees by next week. So whether this week or Wednesday this week or the week after, makakapag-hearing na po kami. Makakasama ni Ridon sa bagong Quadcom ang mga na-retain na chairs na sina Manila 2nd District Representative Roland Valeriano at 6th District Representative Benny Abante. Gayon din si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Dagdag ni Ridon, marami pang unfinished business na kailangang dinggin sa pagpapatuloy ng Quadcom serye. Kasama po rito yung pag-siyasat kung yung pong mga pogos ay patuloy pa rin pong umiiral sa kasalukuyan. No? Pangalawa, siyempre bahagi rin po nito kung yung pong mga personalidad ng mga pogos ay napapanagot na po ba sa ilalim ng batas. Kasama rin sa tatalakayin ng Quadcom 2.0 ang status ng pagpapauwi kay dating presidential spokesperson Harry Roque na dawit din sa Pogo serye at ang posibleng pagkakaugnay umano ng mga kaso ng missing sabongeros sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siniguro naman ni Ridon na hindi magiging witch hunt ang Quadcom 2.0 at focused ito sa paghanap ng katotohanan sa mga pangyayari. Samantala, patuloy namang pinalaga ng Kamara ang posibleng pagboto ng Senado sa kahihinatnan ng impeachment trial ni VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nakatakdang mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema. Tinawag din ni Abante na pag-undermine sa constitutional role ng lower house ang posibleng pagboto ng Senado para ibasura ang impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Hindi raw dapat mapakulang sa nagdaang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang solusyon sa flood control projects. Giit ng ilang mambabatas, dapat merong managot sa mga pumalyang proyekto. May Agenda Weekend Report si Kian Querol. Follow through. Yan ang sinabi ni Quezon City 4th District Congressman Jesus Manuel Bong Suntay sa mga investigasyon ng flood control projects na parang walang epekto. Kahit sinabi ni PBBM sa kanyang SONA nitong July 28 na mahiya naman ang mga nagraraket sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kung kailangan may managot, kailangan may managot. Kung puro speech lang, and it will remain doon sa speech,
ay wala na talagang magbabago, wala talagang matatakot at wala na talagang mangyayari sa bansa natin at patuloy na lang na magiging kawawa itong bansa natin. Ayon sa General Appropriations Act, mula 2022 hanggang 2025, lagpas 107 billion pesos ang inilaan para sa budget ng DPWH para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. Isa ang QC sa pinakamatinding binaha at nagdeklara ng state of calamity sa pananalasan na magkakasunod na bagyo at habagat. Kung hindi natin kaya tapusin, wag na lang lagyan ng pera. Sayang lang yung pera eh. Kawawa rin yung mga Pilipino na binubuwisan natin para ma-implement yung project na ito na hindi naman nila nakikita yung epekto. Ayon sa mga eksperto mula sa DPWH, kailangan bigyan pansin ang San Juan River na kumokonekta sa Pasig River. Dahil ang lagusan nito ay sa Manila Bay, malaking bagay na magkaroon ng drainage tunnel realignment mula sa Talayan Creek sa District 1 hanggang Ramon Magsaysay Boulevard patungong Pasig River. Detention basins run by gravity, not by pumps, not by mechanical works. Why? Para mas sustainable siya. Wala siyang maintenance works, walang nag-ooperate. 3 World Bank funded pumping stations ang ginagawa at target na matapos sa 2027. On spotlight din ang ibang DPWH project, posted sa ex-account ni user Romel Lopez ang isang picture ng isang nakabinbin na flyover project sa Maa, Davao City with a signage in Bisaya saying na dulot ito ng panggigipit ng Administrasyong Marcos at Romualdez. Una nang binatikos ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang issue ng DPWH sa pagbaha ng Davao sa kanyang YouTube channel. The DPWH is in charge of national highways. They're not doing a good job, especially in drainage. That's part of their responsibility also. So, I get the backlash because I'm the mayor. We should get, like a little bit more of appropriation when it comes to these issues. So, hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administrasyon, they want, things to get worse para bumalik sa akin yun. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DPWH at tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez tungkol dito pero wala pa silang sagot. Katulad ng sinabi ng Pangulo sa nagdaan niyang SONA, giit na mga apektado ng sablay na flood control projects, mahiya naman kayo sa mga pinagdadala ng buwis ng taong bayan. Para sa Agenda, Kian Querol, Billionaire News Channel. Sapat pa rin ang buffer stock sa mga warehouse ng National Food Authority. Yan ang sinisiguro ni NFA Administrator Larry Lacson sa kabila ng pinsalang iniwan ng nagdaang habagat at mga bagyo. Dagdag pa ni Lacson, tanging mga warehouse lang sa Alaminos, Pangasinan at La Union ang napinsala ng nagdaang kalamidad. Sa ngayon, sabi ni Lacson na sa 9 milyong sako pa ng bigas ang stock ng NFA na pwede pang tumagal hanggang 12 araw. Friend to all, enemy to none. Ito pa rin ang foreign policy ni PBBM. Pero may hangganan daw ang pakikipagkaibigan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, palakaibigan daw ang bansa. Pero hindi ibig sabihin magpapabuli ito, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the president will not welcome that. Hindi kagaya ng SONA noong 2024, walang specific mention si PBBM tungkol sa sigalot sa laot. Ang sinabi niya ngayong taon. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, maraming kaalyansa ang Pilipinas, lalong-lalo na sa pagsuporta sa landmark 2016 Arbitral Award ng Pilipinas sa territorial dispute nito sa China. Sa harap naman ng high school students, ikinampanya ni National Security Advisor Eduardo Año ang programa ng gobyerno kontra insurgency.
Alam mo kasi dyan sa kilusan, no? Meron tinatawag dyan na coercion, na kapag naging miyembro ka ng partido, sasabihin nila na kamatayan lamang ang pwede maghiwalay sa'yo at sa partido. So, ibig sabihin nun, pag nag-surrender, kasama na yung peligro sa buhay. Kaya mabigat na desisyon para sa isang miyembro ng armado sa pag-surrender. At yon ang binibigyan natin ng paliwanag sa kanila sapagkat hindi totoo na kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Ayon kay former Bayan Muna Representative Teddy Casino, mayroon silang documented cases of intimidation or deception kung saan inalok na mag-surrender ang miyembro ng community organizations kapalit ng ayuda o pag-alis ng kanilang pangalan sa listahan ng mga sibilyan na associated with communist groups. Abril nitong 2025, pinangalanan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Bayan Muna, Gabriela at Kabataan Party Lists bilang legal front ng Communist Party of the Philippines. Pero paglilinaw ni Casino, wala siyang alam sa umano'y coercion sa loob ng New People's Army. Ayon naman sa Malacanang, naitanong po kasi natin yan dahil nga po, yan nga po yung nadidinig natin na mayroon pa nireklamo tungkol sa red tagging. So sinagot naman po na maayos ito ni Secretary Anyo, pero ang pagtanong po na yun ay para ipaalam din po sa NSC at sa liderato ng NTF-ELCAC na hindi po nararapat ang anumang aksyon ng red tagging dahil ito rin po ay ipinagbabawal ayon sa desisyon ng Supreme Court. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines laban sa maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Pinuna ng AFP ang pagpapakalat ng pekeng balita at lumang video na pinapalabas na bagong insidente sa Ayungin Shoal. Giit ng AFP, ang ganitong panlilinlang ay nakakasira sa katotohanan, nakakaligaw sa publiko at nagpapahina ng pagkakaisa ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya. Nanindigan ng AFP na patuloy na ipagtatanggol ang karapatan ng bansa at nananawagang mag-ingat at umasa lamang sa opisyal na impormasyon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang 8 sangay ng isang visa consulting company na iligal umanong nagre-recruit ng mga manggagawa papunta sa Amerika. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio ng Abante Radyo. Tigil operasyon na ang visa consulting company na ito sa Ortigas Center sa Pasig City matapos ang closure operation mula sa Department of Migrant Workers na pinangunahan mismo ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak kasama si Undersecretary Bernard Olalia nitong Biyernes. Napag-alaman na iligal itong nagre-recruit pa Amerika gamit ang J1 at H1B visa. Ang modus nila is supposedly visa assistance, travel consultancy, mga ganyan visa consultancy. Pero sa totoo, sila ay nagmamatch, sila ay nag-o-offer ng trabaho para sa abroad na walang lisensya ng DMW. Humigit kumulang 150,000 pesos kada buwan ang pangakong sahod. Dagdag ni Kakdak, naniningil ito ng 300 to 500,000 pesos na kadalasan ay sa mga guro. Bukod sa branch na ito sa Pasig, ipinasara din ng DMW ang mga sangay nito sa Lucena City. Ayon kay Attorney April Casabuena ng DMW Region 4A, wala rin itong business permit to operate. Kahit walang tao, ipinadlock pa rin at ipinaskil ang closure order sa pinto ng opisina. 6 pang branch ng Visa Processing Agency sa Quezon City, Cebu, Iloilo, Isabela, Davao at Zamboanga ang ipinasara din. Mahaharap naman sa kasong illegal recruitment ang may-ari at staff ng Visa Processing Agency. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Abante Radio. Nagbabala ang mga eksperto na posibleng mauwi sa hepatitis o liver cancer ang labis na pag-inom ng alak. Pero alam niyo ba na may iba pang uri ng hepatitis na maaring makuha mula sa pakikipagtalik at iba pang bodily fluids? Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Pwedeng mauwi sa liver cancer ang hepatitis B kapag pinabayaan. Ito ang babala ng mga eksperto.
Ganito po ang itsura ng normang atay, no? Smooth po siya. So pag namamaga, no? So kanwari, ayun nga, yung cause, yung pag namamaga yung atay, yun nga, pwedeng dahil sa virus, magkakasugat, magkakapeklat. So kung tuloy-tuloy po nagising yung virus for hepatitis B, mamamaga yung atay, magpepeklat, mamamaga, magpepeklat, hanggang sa ang buong atay peklat na or nasira na. Yun po yung tinatawag nating cirrhosis. And having cirrhosis and hepatitis B are risk factor na pwedeng mag-develop po ng liver cancer. Ang hepatitis ay general term ng pamamaga ng liver o atay na dala ng virus. May hepatitis A, B, C, D, E at meron ding alcoholic hepatitis na nakukuha sa sobrang pag-inom ng alak. Mabutit na agapan si Gani Tautao, isang veteranong cameraman. 2015 nang siya'y madiagnose na may hepatitis B. Wala naman siyang naramdaman kaya lang nabahala na siya sa pagbabago ng kulay ng kanyang balat. Nakita ng wife ko na parang yung mata ko parang yellowish. So, tinanong niya ako kung anong dahil. Sabi ko, akala ko noon yung, siyempre umiinom pa ako noon. So, akala ko doon yon. Then, mga few days na, parang yung kumakalat na sa buong katawan ko. Natakot ako, siyempre kasi kakaiba yung kulay ko. Sabi ko, parang ano ba? Parang alien na yata ako. Something na. Tapos, pag lumalabas ako nung talagang medyo malala na, nahiya na ako. Ayon sa mga eksperto, ang hepatitis A ang uri na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain, samantalang ang B ay nakukuha sa pamamagitan ng dugo o naisasalin sa pamamagitan ng bodily fluids gaya ng semen. Ito ay karaniwang nauuwi sa malalang kondisyon. Maaari ring sexually transmitted ang hepatitis B. Wala pang gamot laban sa hepatitis B. May antiviral tablets para mapababa ang viral load sa dugo. May bakuna na rin for prevention ng hepatitis B. Lahat ng pasyente dapat na may hepatitis B nagpapa-check up, no? Regular na nagpapa-check up every 6 months kasi hindi natin alam na yung virus dun sa atay niya reactivated or gising. So pag gising yung virus, yun, mabilis niyang pwedeng sirain yung atay. Samantala, ang hepatitis C naman ay sa dugo rin maaaring makuha. Ang type D ay makukuha kapag nagka-type B na. At ang type E ay kusa o manong nawawala. Agad nakapagpagamot si Gani kaya mabilis siyang nanumbalik sa normal. Every week yata yun parang nagpapakuha ako ng blood chem to monitor. Then siguro before a month yata, bago mag-isang buwan, parang nag-okay na ako. Bili ng doktor na huwag babaliwalain ang pagkakataong makapagpa-check up para maiwasan ang mga depresya sa katawan gaya ng sa atay. Huwag ding babaliwalain ang fatty liver dahil maaari din ito maging sanhi ng liver cirrhosis at cancer. Kapag malala ang inabot ng atay, aabutin ang pagpapa-liver transplant. Available naman ang procedure na ito sa Pilipinas pero paaabutin pa ba natin na magkaganito? Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Marami pa tayong balitaan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Pinasinayaan ang Tanauan Geothermal Power Plant sa Sorsogon City. Layo nitong mas mapalawak pa ang paggamit ng geothermal energy sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. The Philippines is now one step ahead in the shift to renewable energy dahil formal nang isinagawa ang inauguration ng Tanauan Geothermal Power Plant dito sa Sorsogon City. Nasa loob ito ng Bachman Geothermal Facility at tinatayang may net annual generation ng 159,000 megawatt-hours. Pinangunahan ng Lopez-led Energy Development Corporation ang inauguration bilang namamahala ng planta. Ayon kay EDC President and Chief Operating Officer Jerome Cainglet, isang milestone hindi lang para sa kanila kung hindi sa buong bansa ang inauguration ng planta. Alam nyo, geothermal project development is not easy. No? It takes a long and risky process to develop and implement a geothermal project. For us, it isn't just about discovery. It's about stewardship.
Welcome development din ito para kay Energy Secretary Sharon Garin na nagsabing layon din ng Administrasyong Marcos Jr. na mapalawak pa ang paggamit ng geothermal energy sa bansa dahil dati na rin daw tayong nanguna dito. Ang timeline po is we have to make sure na bago matapos ang presidente, lahat na kailangan na gagawin para bumalik tayo sa number 1 nandun. Pero kasabay daw nito ang pag-acknowledge ng mga problemang kinakaharap ngayon kaugnay sa geothermal energy shift. Isa po ito, napakamahal pong project to. So yung risk po ng proyekto, minsan di ba, hindi naman yan pagtusok mo, sigurado na may lalabas eh. So tusok sila ng tusok hanggang may makita. So we are trying to study kung paano mabawasan yung risk nila. Kung pwede sana 50% nun mabawasan ang de-risking niya. Tapos kailangan po i-push namin din kung saan nila mabibenta yung power nila. Sisiguraduhin din daw ng DOE katuwang ang EDC at iba pang katulad na kumpanya na magiging sustainable ang geothermal power plants at ang pag-supply ng geothermal energy sa bansa. Nandito tayo ngayon sa Tanawon Geothermal Power Plant sa Sorsogon City, isang 22 megawatt power plant na isa sa mga pamamaraan ng energy sector para maisulong ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Dito sa aking likuran, makikita nyo ang kanilang powerhouse kung saan ikino-convert ang steam into electricity. Ayon sa Energy Development Corporation, makatutulong daw ang geothermal energy para mabawasan ang pagtaas ng carbon emissions dito sa bansa. Nasa approximately 38,812 tons of carbon dioxide daw ang mababawas sa carbon emissions sa tulong ng Tanawon Geothermal Power Plant. 100% clean and renewable energy rin daw ang nage-generate ng planta dahil sinusunod nila ang zero discharge policy. Lahat ng geothermal fluid na kinuha namin sa resource, binabalik din namin sa resource. So we're injecting them back and wala kaming dinidestroy sa environment. 27 years bago tuluyang natapos ang proyektong ito ng EDC na nagsimula ng mag-supply ng kuryente sa NGCP Pebrero ngayong taon. Kaya ang panawagan din nila, sapat na suporta mula sa gobyerno, kaakibat ang mga polisiyang maaari pang makatulong sa paglaganap ng geothermal energy sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel. Bigo muli ang Alas Pilipinas sa CV League matapos talunin ng Vietnam. 13-25, 21-25, 25-23, 9-25 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Sinubukan ni Ea Laure at Vanny Gandler na buhayin ang laban sa third set pero hindi kinaya ang bagsik ng Vietnam sa fourth. Pangalawang sunod na talo ito ng Pilipinas matapos ang laban sa Thailand. Target ng Alas ang bronze kontra Indonesia sa Linggo, 2:30 ng hapon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang 50,000 square meters na lupain sa De La Salle University Science and Technology Complex sa Biñan, Laguna. Magsisilbi itong Knowledge, Innovation, Science and Technology Eco-Zone sa bisa ng proklamasyon bilang 985. Tinawag itong DLSU Innovation Hub at layuning isulong ang pananaliksik, skills training at teknolohikal na pagninegosyo, alinsunod sa Special Economic Zone Act at mga patakaran ng TEZA. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bayanihan sa Estero, ang cleanup drive sa Pasig na bahagi ng flood control efforts ng gobyerno. Sa tulong ng programa, nililinis ang mga baradong estero tulad ng Bully Creek at Ilugin River na nagdudulot ng baha. Iginit ng Pangulo na hindi lang istruktura ang sagot. Kinakailangan din ang paglilinis ng mga kanal, restoration ng watershed at maayos sa pagpaplano batay sa agham. Mahigit 5,500 flood control projects na ang natapos sa buong bansa. Dumagsa sa BGC ang mga fans ng NBA upang masilayan si Memphis Grizzlies star Ja Morant sa pagtatapos ng Make Them Watch Manila Tour nitong Biyernes. Bukod sa NBA star, naroon din ang ilang local basketball celebrities sa event. Kabilang sina Jeron Teng, Renza Bando, CJ Cancino at Richie Rivero. Naglaro si Morant sa isang exhibition game kasama ang De La Salle Zobel varsity team at mga manlalaro ng Nike. Si Morant ay kilala bilang isa sa mga pinaka-promising na batang manlalaro sa NBA sa kasalukuyan.
Layunin ng kanyang pagbisita sa bansa na magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta, makilala ang kulturang Pilipino at magbahagi ng mga tip kung paano mas mapapalago ang laro ng basketball. Okay, so Ann. Alam mo, pag-usapang basketball, alam ko si Paulo Del Rosario ang magiging excited dyan eh. For sure, sana si Paulo makakasama natin next time kapag may mga basketball games, so makapag-report siya sa atin. Para magbigay siya ng kanyang reaction dito sa mga pagbisita ng mga NBA players dito sa Pilipinas. Pero alam mo, Ann, ang isang matinding pangyayari ngayon, yung Pangulo mismo, naglilinis ng creek. What do you think? Tama naman yun. You know, I think yung mga basura, yung garbage sa mga estero natin, that has been a problem for the longest time. Kanina nga off the air, I was telling you, nung bata ako, we lived in Mandaluyong, katabi namin yung creek, and yung lola ko, tinatapon lang nila yung basura sa creek. Oo, so alam mo yun, yung disiplina talaga ng tao, I guess, kailangan talaga nating proper waste disposal, which helps in controlling the flood problem here. Tama yun. At syempre, isang banda, dapat tungkulin din naman ng mga LGU na kolektahin ng maayos yung mga basura. Kasi kinukolekta nila kung saan-saan lang din naman napupunta. Eh di, para saan pa yun? Saan mapupunta yung mga basura, di ba? So talagang magkakaroon ng problema sa pagbaba. Ali, I think, you know, in our own little way, meron tayong contribution na pwedeng ibigay para matulungan natin itong maresolbahan itong flood problem natin. Lahat tayo, we're all responsible. Okay, at yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado ng gabi. Ako si Ann Asis Carilo. At ako naman si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.